Marami ang curious sa inyo kung ano raw ba yung mga karapatan kapag kayo ay nakarating na dito sa Canada, kung ano yung mga dapat ninyong malaman bilang mga temporary workers o temporary foreign workers kapag kayo ay nandito na sa Canada. At ito ay malaking, kumbaga, usapin sa isang temporary workers na katulad namin noon, katulad ninyo ngayon na paparating na at yung ilan sa inyo ay naghahanap pa lamang ng trabaho at dapat ninyong malaman kung ano yung mga dapat nating isaalang-alang kapag tayo ay nakarating na dito sa Canada. Sabi nga natin, kung tayo ay temporary workers na darating dito sa Canada. Temporary workers in Canada, know your rights na isinulat po ni Indira Duarte noong September 4, 2023 under po ng Canadim o ng Canada Immigration Law Firm. Ang sabi po dito, each year many foreign nationals travel to Canada to work temporarily and gain valuable Canadian work experience. As a temporary foreign worker in Canada, you have rights which your employer must respect. There are rules and regulations ensuring that you have access to fair wages, insurance or health insurance or insurances, and employment safety. Before you arrive, make sure you understand your right as a temporary workers in Canada. Ito yung kung minsan ay totoo lang, nababother ako sa mga kababayan natin na nakarating dito sa Canada at hindi nila alam yung mga basic na karapatan o na dapat i-provide ng employer sa kanila. Dapat, ngayon pa lamang ay alam na ninyo kung ano-ano yung mga dapat ninyong malaman bilang mga workers dito sa Canada. Of course, basic na yung karapatang pantao, hindi ka inaabuso, hindi ka nailalagay sa alanganin sa oras ng inyong trabaho. Dito kasi sa Canada, mayroon tayong na karapatan dito sa ating trabaho, yung tinatawag nating know your, dapat maalaman mo, dapat ma-inform ka, at dapat yung trabaho mo ay nandun ka sa safe na lugar sa pagtatrabaho, no? So, ibig sabihin, kino-cover ng tatlong ito at ng mga iba pang karapatan ng mga trabahador dito sa Canada yung mga bagay na yun para ma-ensure na maging efficient ka sa inyong pagtatrabaho kapag ikaw ay nagtatrabaho na, syempre. So for the purpose of this article, we'll be describing the rights that you can expect if you've received a work permit through or either the Temporary Worker Program or the International Mobility Program. Both of these programs require foreign nationals to have a job offer in order to receive a work permit. For those coming through the TF or TFWP or Temporary Foreign Workers Program, the job offer will be reviewed through the Labor Market Impact Assessment or LMIA process. As IMP is exempt from the requiring LMIAs, all work permits issued through this program will require employers to submit their job offer as part of the work permit application process. So, nandun na po kasi sa LMI, nakasaad na doon na dapat nalaman niyo o malalaman niyo na yung mga karapatang pantao, basically, o yung karapatan ng isang manggagawa ay nandun na sa tinatawag nating prerequisite kasi yan sa pagkuha ng LMIA na dapat makover ng isang employer yung iyong mga karapatan, ano? At dapat mabigyan ka ng hustong pasahod, insurance thing, dapat ma-inform ka dyan. Not necessarily nabigyan ka agad, ano? Kasi mahal naman kasi yun. So, ibig sabihin lang yan ay dapat ma-inform ka doon sa mga ganong syempre, information kapag nagpumirma ka na ng iyong job offer, no? Okay, number 1 na kailangan mong malaman, Employer Compliance Protocol. In order to hire temporary foreign workers, a Canadian employer must go through an application process where the offer of employment will be submitted to government officials for review. Within this officer of employment, the employer will indicate the position expected, work duties, location of employment, along with expected number of hours to be worked per week and the wage to be paid. The information will be included in the work permit application and attached to employers or employees' work permit details. Yan ang unang yung dapat malaman, na dapat sumusunod sa protocol yung employer na nagbigay sa inyo o magbibigay sa inyo ng job offer letter. So dapat yung job offer letter ay
nandun lahat ng detalye, dapat nandun yung pangalan ng employer mo, address, pangalan mo at address mo, pipirma kayong pareho doon. Sabi ko nga, dapat yung wage mo, hourly basis, dapat nandun. Kung offeran ka ng insurance, well and good. At kung bibigyan ka, syempre yung, pag sinabi natin insurance, usually 50-50 yan o kaya naman ikaw ang magbabayad. So, depende sa policy na yung applyan. Dapat ma-inform ka din na yung number of hours. Hindi ka dapat, kung full-time ka, syempre dapat hindi ka bababa sa full-time hours. Kung sobra naman, dapat mabigyan ka ng tinatawag nating overtime pay, something like that. Dapat lahat yun ay nakadetail sa tinatawag nating duties and responsibilities and basic information ng isang employer at nagkakasundo sila ng employee. So, ibig sabihin, dapat salain yung mabuti kapag kayo ay makakatanggap na ng tinatawag nating job offer kung talagang sumusunod ng mga employer o hindi. The next one is wages. When hiring temporary foreign workers, a Canadian employer must pay temporary foreign workers at least the same wage that the Canadian would receive to work in the same position. This wage can be determined by examining the National Occupational Classification or NOC wage listing for position and cross-referencing against the regional wage information if available. So dapat tignan nyo rin yung ibibigay nila. Dapat naka-across siya o dapat ay nandun siya sa tinatawag nating basic minimum wage. So sa basic minimum wage, dapat makita ninyo doon na yung pinirmahan ninyo ay dapat, for instance, dito sa Saskatchewan, let's say, sa halimbawa lang po, kung 15 ang minimum wage dito, dapat hindi ka bababa sa minimum wage. Yun po ang ibig sabihin nun. Kung inofferan ka, kausapin mo lang ng marahan, mahinahon yung employer mo na ito yung basic minimum wage natin ngayon dito. For instance, Saskatchewan, sabi ko sample lang yon. At susunod naman yan. Baka nakalimutan lang kasi, kasi kung minsan ang mga employer, siyempre busy din yung mga yan. So, tignan nyo mabuti kung sumusunod ba sila sa minimum wage across Canada, provincial man yan, o batay sa company rule ng company. Although, yung company rule, sabi nga natin, ay sumusunod pa rin yan sa tinatawag nating regulations ng isang province o kaya ng federal government. So, dapat tignan nyo pong mabuti yun. Naka-indicate po yun sa job offer na pipirmahan ninyo balang araw. The next one, job duties and working conditions. All workers in Canada are protected by law against exploitation. This includes temporary foreign workers. Most occupations are covered at the provincial and territorial level to protect workers' rights regarding hours of work, employment conditions, compensation, and termination of employment. An employee who feels they have been treated wrongfully in their employment can consult the Ministry of Labor to get information about how to take action against their employer. So sa working condition na tinatawag natin, dapat embodied doon sa pinirmahan ninyo na job offer letter ninyo. Hindi dapat na violate yung inyong karapatan. Una, sabi ko, karapatang pantao, yung karapatan na gumawa ng matiwasay, maayos, at syempre walang disgrasya. Kung halimbawa kasi, for instance, ang duty mo ay halimbawa cook ka, and then ang pinagawa sa iyo ay patatrabahuhin sa yung shingles ng bubong. So malayo yun sa trabaho mo. So pwede kang umatras doon sa ganun trabaho, Kasi hindi linya doon sa pinirmahan mo yon. At violation yon ng isang employer, ng isang company, kung yung trabaho mo ay hindi in line doon sa pinirmahan mo batay sa duties and responsibilities mo bilang manggagawa dito sa Canada. So ganun ka, kumbaga, stricto yung pagpapatupad ng tinatawag nating employment rights. So for instance, pinagtrabaho ka, tapos nag-overtime ka ng 1 oras, 2 oras, and then you found out na hindi ka binayaran, pero nag-usap naman kayo. Halimbawa, kung nag-usap kayo at nag-agree kayong pareho na mag-overtime ka, babayaran ka ng overtime pay, dapat yon 1.5, 1.50, something like that, depende sa usapan ninyo. Dapat yon ay mabigyan ng karapatan na sahod. So, ibig sabihin, kapag wala, kinumpute mo yung sahod mo sa pay stub mo, hindi ka nabigyan, pwede mo silang
ireklamo. O kaya naman kausapin mo muna, baka nakalimutan lang again, para mapag-usapan ninyong mabuti, no? So, kung minsan kasi, syempre, itingnan din natin yung situation ng isang employer. Baka nagkamali lang sila. Pero, kung araw-araw at pinipilit nila na ganon, may something wrong doon sa employer pag ganon, ano? So, tingnan nyo pong mabuti yan. Last but not the least po, how to get a work permit. If you feel that you would make a strong addition to an employment team in Canada, you should consider the possibility of getting a Canadian work permit. There are two types of work permits: open work permits. You can work for an employer in closed work permit, or employer-specific work permit. You can only work for one employer. Okay, dito naman po kailangan maibigay ng employer sa inyo yung information kung paano kayo makakuha ng work permit. Ano? Dapat ma-inform din kayo kung ang work permit na ina-applyan ninyo ay open work permit, o yung tinatawag natin yung employer specific o yung post work permit nga. At dapat makita ninyo doon sa mga link na ibibigay sa inyo kung paano yung process. So dapat ay malinaw na i-detail sa inyo kung paano kayo mag-a-apply sa iba't ibang agency dito sa Canada. And of course, pagdating nyo dito, dapat ay inform din nila kayo sa mga bagay-bagay na dapat ninyong makuha balang araw. Yung pinag-usapan na natin noon, yung bank account, cellphone, insurance company, ano ba ang pag-uusap nyo doon? Ito ba ay 50-50, 100% sa'yo, 100% sa kanya, something like that. So, dapat tignan nyo rin pong mabuti yun. Ano? Mahalaga na magkaroon tayo ng kaalaman pagdating natin dito sa Canada, kasi mahalaga na mayroon tayong kaalaman. Ano? Kasi hindi tayo maibebenta, kumbaga, pagdating ng araw. At syempre, may iwasan natin yung hindi magandang resulta pagdating ng mga panahon. Meron ba naabuso? May mga report na naabuso na ng mga Canadian employers, pero kung kukumpara sa ibang bansa, napaka-minimal, napaka-liit ng tsansa na maabuso dito sa Canada. Kasi nga, ang tendency dito ay talagang inirerespeto yung batas ng mga manggagawa. Walang diskriminasyon pagdating sa tinatawag nating lakas o sa mga manggagawa. At ina-uphold talaga ito ng mga employer. So, inaasahan natin na mayroong magandang bunga yung kaalaman natin sa mga bagay na ito. Lalong-lalo na sa karapatan natin bilang manggagawa, bilang temporary workers dito sa Canada. So, kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life lessons come